Magandang araw mga mag-aaral. Tayo po ngayon ay nasa aralin na ng ating asignaturang Filipino. At ang ating pong tatalakayin ay ang pandiwa. Ano nga ba ang pandiwa? Pandiwa ay bahagi ng pananalitang nagsasaad ng kilos o galaw. Kumbaga, ito ay mga salitang nagsasaad ng kilos. Halimbawa, nag-aaral, nakatapos, nagturo, nagpapasalamat, kumakanta, tumutulong, nagtatanim o nagsusumikap. Ang mga ito ay pandiwa. Ang ibig sabihin, sila po ay nagsasaad ng kilos o galaw. Di ba pag nag-aaral tayo, nung kinukuha natin, of course, kumukuha tayo ng libro. So, ginagamit po natin yung kamay natin, yung mata natin. And then, nakatapos. Pag sinabing nakatapos, pwedeng nakatapos kang kumain. Nakatapos kang mag-igib. So, ang lahat ng yan ay nagsasaad po ng kilos o galaw. Ano pa? Nagturo. O, halimbawa, itinuro mo sa kapatid mo na kunin ang iyong bola. Okay, ano pa? Nagpapasalamat. So, sa pasasalamat, ginagamit po natin alin? Yung ating bibig. So, tayo ay nagsasaad ng kilos. Isa pa, pag nagpapasalamat tayo, minsan, nakikipag-handshake po tayo sa tao. Ano pa? Kumakanta. Kapag kumakanta tayo, ginagamit natin yung ating bibig. Tumutulong. Tumutulong tayo sa mga bagay-bagay sa bahay, sa paaralan. Ang lahat ng ito ay nagsasaad po ng kilos. Pag sinabing nagsasaad ng kilos, ito ay tumutukoy saan? Sa pandiwa. Ang tayutay na onomatopeya o paghihimik. Kung ang nauna nating topic ay about sa pandiwa na kung saan nagsasaad ng kilos, tatalakayin naman po natin ang patungkol sa tayutay na onomatopeya o paghihimik. Ano nga bang onomatopeya o paghihimik? Sabi dito, isang uri ng tayutay kung saan ang tunog o himig ng isang salita ay katunog ng bagay o kilos na tinutukoy. Ano po ang ibig sabihin? Tunog. Tunog ng isang salita. Meaning to say, hindi lamang ito basta salita, bagkos tayo ay nakaririnig ng tunog galing sa isang kilos. Nakatutulong ito upang higit na maunawaan at maging malinaw ang salita dahil sa halos naririnig na sa salita ang tunog na nagagawa nito. Okay, halimbawa, kalabog ng pinto. Okay, kapag lumalabas tayo, di ba? Open and close. So, meaning to say, may naririnig tayong tunog kapag sinasarado po natin yung pintuan natin. Ano pa? Tiktak ng orasan. Kung sino, okay, sa bahay natin, meron tayong mga orasan o kaya relo. Ito sila po ay lumilikha ng tunog. Ano pa, kapag may alarm clock, o yan, yung alarm clock, pag oras na, pag inalarm mo siya ng 5, tutunog siya ng 5. So, ang lahat ng yan ay onomatopoeia, o kung baga, lumilikha sila ng tunog. Ano pa, pagragasan ng tubig. Ang pagraragasan ng tubig ay malakas lalong-lalo na kung tag-ulan. Kasi ito po ay, ang sapa natin ay punong-puno ng tubig galing sa bundok. Ano pa? Okay, kung mapapansin mo kapag meron kang batsa tapos may umuulan, okay, tingnan mo at pakinggan mo. Maririnig mo yung patak ng ulan. Ano pa? Sa gitsit ng pinipritong isda. Okay, kapag nagpiprito tayo, nakakarinig tayo ng tunog sa kawali. Ito ay mula sa isda at sa mantika. Sila po ay lumilikha ng tunog na kapag ginagawa natin, okay, bigla na lamang siyang tumutunog na hindi natin inaasahan. That is onomatopoeia o paghihimig. Himig meaning to say tunog o kaya musika. Natutukoy ang tayutay na onomatopeya sa pagbibigay kahulugan ng pahayag sa binasa o napakinggang teksto. Ang ibig sabihin naman daw po ng tayutay, ito naman ay alin? Ito yung mga salita or
nababasa natin sa mga aklat na kung saan nagbibigay ng kahulugan. So, yan naman po yung tayutay na onomatopeya. Okay, nagbabasa tayo ng libro, meron mga matatalinhagang salita sa aklat natin na kung saan meron na din po ditong kahulugan mismo sa ating binabasa. Ano pa? Nakasusulat ng tugma o maikling tula gamit ang mga angkop na onomatopeya na kapagbibigay ng angkop na pamagat o teksto. Okay, kapag tayo ay gumagawa ng tula, ang tula ay merong mga matatalinhagang salita at the same time, ano pa? Meron silang magkatugmang tunog. Okay, kung ano ba? Lansangan, lansakan. O ganon. Yan po yung mga tula na may tayutay na onomatopeya. Kumbaga, meron silang magkakatugma o matatalinhagang salita at the same time, kapag nakabasa tayo ng isang pangungusap o isang kwento, makakapagbigay tayo ng sarili nating pamagat ayon sa ating binabasa. Yan po ay tayutay na onomatopeya. Uulitin ko, ang onomatopeya o himig ay halimbawa nito ay ang mga gumagawa or naglumilikha ng kilos mula sa ginagawa na tao o ng mga bagay-bagay. At ang rayutay na onomatopeya naman, ito naman yung mga alin. Ito po yung mga mahalagang salita na binabasa natin sa mga sulatin or kung mga aklat na kumbaga meron na siyang sariling salita. At the same time, kapag tayo ay nagbabasa, makakalikha tayo ng pamagat ng tekstong ating binabasa dahil nakakita tayo ng mga salita na pwede nating gamitin. Maiisip natin kung ano nga ba ang pinag-uusapan sa kwento. Naunawaan po? Yun po ang ibig sabihin ng onomatopeya, tayutay o onomatopeya o himig. Okay, para sa inyong gawain, kilalanin ang pandiwang ginamit sa bawat pangungusap sa lungguhitan ng iyong sagot. So sa gawaing ito, babasahin niyo po ang bawat pangungusap at hahanapin o tutukuyin niyo po kung alin po ang pandiwang ginamit. Katulad nga, binigay ni teacher kanina, nagbigay po ako ng mga halimbawa pasasalamat, pagtulong. Sila po ay nagsasaad ng kilos. That is pandiwa. So, yan, tingnan mabuti ang mga pangusap at tukuyin ng maayos o piliin ng maayos upang makita nyo ang tamang kasagutan kung alin nga ba sa mga pangungusap na yan ang pandiwa. Okay, para naman sa tayutay or onomatopeya, gagawa kayo ng poster. Gumawa ng poster na nagpapakita ng iba't ibang halimbawa ng onomatopeya. Maaaring gumamit ng mga larawan at salita upang maipakita ang tunog. So, kung mapapansin ninyo, nagbigay dito si teacher ng halimbawa ng onomatopeya. Okay, kung mapapansin nyo, meron ditong lata. Pag tinapan natin yung latang walang laman, anong mangyayari? Okay, magkikreate siya ng tunog. So, that is onomatopeya. Pag onomatopeya o himig, sila ay naglumilikha ng tunog. O katulad ng nasa larawan, boom. Okay, pag sinabing boom, that is tunog. Ang nasa larawan ay nagsasaad ng tunog. Ang inyong gawain o ang poster ay gagawin nyo na lamang po sa sa isang malinis na papel or bond paper. At siguraduhin ito po ay may kulay o makulay. At basahin mabuti ang instruction bago gawin ang gawain. Hanggang dito na lamang po. Hanggang dito na po nagtatapos ang ating talakayan sa araw nito. Thank you for listening.